walang ginikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. See wishes come true sa Wish Ko Lang sa tulong ng Ariel Antibac with power of safeguard. Wish ko tag-ulan o tag-araw man, wala pong patid ang pagbibigay namin sa inyo ng serbisyong totoo at pagtupad sa mga pangarap nyo. Bread and butter ng isang pamilya sa probinsya ng Quezon ang paglalako ng tinapay. Mula ama, ina, pati dalawang anak nila, ito ang nakasanayang hanap buhay. 3:00 pa lamang ng umaga, kanya-kanyang hakot na ng tinapay ang mag-anak. At pagkatapos nito ay kanya-kanya na silang lakad para naman ilako ang paninda. Hanggang saan naman kaya sila dadalhin ng ganitong hanap buhay? At paano aalsa ang kanilang kinabukasan gayong kakarapot lang ang kanilang kinikita? Dati-dati, bagay na bagay sabihan si Nanay Dolor na ang haba ng hair ng lola ko. Pero sa di malamang dahilan, nalagas at tuluyan ng naubos ang itinuturing niyang kayamanan. Kasabay ng pagkakalbo niya ay nalagas din ang tiwala sa sarili. Maibalik pa kaya ang kanyang korona at kumpiyansa? At si Jason, ipinanganak na bulag, kung kaya't ang pandinig niya ang tanging koneksyon sa mga nangyayari sa daigdig. At ang boses daw ni Mike Enriquez ang nagsisilbing kasama, patnubay at inspirasyon sa araw-araw. Kung saan yung mga bata ay nag-aaral, grade 1 to grade 6 mga puso. Gamit ang braille, lumiham ang bata sa aming programa upang iparating ang paghanga niya sa pinagpipitagang broadcaster at investigador ng bayan na si Mike Enriquez. Magandang hapon po mga kapuso. Ito po ang Wish Ko Lang. Ang tinapay daw ay simbolo ng buhay. At dito sa Barangay San Roque, Catanawan, Quezon, ang paglalako ng tinapay ang siyang kabuhayan ng pamilya Marali. Si Tatay Cecilio, si Nanay Marites, at ang dalawa sa 4 nilang anak na sina Jo Marie at Jerome ang buong tiyaga at nagsusumikap na maglako ng tinapay. Sumisili pa lamang daw ang araw, binabatak na nila ang kanilang mga katawan para magsimula sa kanilang pagtitinda. Na pong sama ng panahon, walang mainit, basta araw-araw po, basta nabubuhay, may lubang Diyos na nakakakilos ako, edi naghahanap buhay po ako, nagtitinda ako ng tinapay, ganun din po yung aking asawa, katulong-tulong po kami. Hindi lamang sungit ng panahon ang kanilang sinasakripisyo, kundi pati kinabukasan ng kanilang mga supling. Dahil ako sa kahirapan ng buhay, yung mga anak ko nga ako na dapat ay nakakapag-aral na itulong ko pa sa paghahanap buhay. Pagkahango sa kanilang mga ilalakong tinapay, ay kanya-kanya na sila ng ruta. Si Tatay Cecilio magtutungo sa bundok Anyaw na halos 13 kilometro ang layo. Ayon na nga sa mga taga Quezon, abot langit daw ang distansya nito at talaga namang kalbaryo ang pinagdaraanan ni Tatay para lang makabenta ng tinapay. Kaya pag ako nga po ay pag napasobra ang dala ko po ng tinapay, pag napabigat-bigat, kasi po kuminsan puno po itong kahon, may sakbat pa ako sa likod, kuminsan may bit-bit pa po akong ganun. Ay bundok po ang area ko Ang inaako ko po ay itong Barangay Anyaw. Puro bundok po yun. Siguro po ang estimate ko nasa 8 kilometro po yung nilalakad ko araw-araw. Ngayon, hindi sa pagadika nga gusto kong makaubos ng paninda. Pag nga po doon sa Barangay Anyaw, hindi naubos. Tumatawid pa po ako doon sa kabilang barangay, doon sa Barangay Bungliwin. Kaya ako minsan po, hindi pare-pares ang dating ko. Kung minsan ay nakakarating ako ng maaga, pag na-conforme po, pag nakaubos agad ako ng panindang tinapay. At pagka hindi naman po ako nakaubos, ay di naabot nga po ako ng mga hapon na, gabi na, ganyan. At natawid nga po ako doon sa ibang barangay pa.
kanyang edad, hindi na inaalintana ni Tatay Cecilio ang anumang pagod at pagkahapo. Pero mas mainam daw kung siya ay may makakatulong upang mapagaan ang kanyang pagtitinda. Pinakamaganda po doon sa dinadaanan ko kabayo po. Palibasa po kahit mahirap ang daan, basta kabayo ang mabilis po siyang kumilos. Si Nanay Marites, katuwang din ni Tatay sa paglalako ng tinapay. Kaya po naman ako nagtinda kasi po naawa ko sa mga bata, gusto ko rin pong tulungan. Ang kinakatakot ko po sa kanila, pag natawid sila ng ilog, baka po kahit baha, magpursige silang tumawid. Kayod kalabaw kung tutuusin ang kanilang paglalako. Bukod sa layo ng lalakarin at kalam ng sikmura, ang masaklap pa kung minsan ay inuutang pa raw ang kanilang itinitinda. Kasi po, tama lang po yung binibigay nila sa aming tinapay, eksakto lang po sa bilang. Pag binawasan namin, bawas porsyento. Sa sa 120% lang po ang amin Kaya po, minsan nagtitiis kami na hindi kami kumain kasi po iniisip namin pambili namin bigas. Malaki naman ang pakinabang ng mag-asawa sa mga anak nilang sina Jomari at Jerome. Pusa po akong nagtinda. Bakit? Kasi para po makatulong sa magulang. Sa kabila ng pagtulong ng mga bata sa magulang, nakukompromiso naman ang kanilang pag-aaral. Okay naman po siyang bata, kahit madalang siyang pumasok sa isang linggo mga 3 o 2, kasi po nagtitinda sila ng tinapay. Pag pumapasok po si Jo Marie, paminsan-minsan po parang inaantok siya kasi madaling araw siya umaalis ng bahay, 3:00. Minsan po ina-absent na lang. Nagtitinda po. Sa school na lang po nag-aaral. Nahihirapan din po. Kapatid ko po si Jerome. Sa liitan lang po kami magdala ng styrofoam. Saan lang kayo? Pero hindi po yung iba nabili sa amin. At sa murang edad, sinubukan na ng katatagan ang kanilang katawan. Mabigat po ang dala namin. Sakit po pagdasan pa ako. Kakarakad. Buntot po at tubigan. Pumapasok po. Tapos gawaan bahay. Minsan po naabutan po ako ng gutom. Minsan po hindi po ako nakakakain. Minsan po nagalogaw na lang po kami. Sa tuwing matatapos na ang kanilang araw, sisikapin nila na ang tinapay ay magiging bigas na kanilang mapagsasaluhan sa kanilang hapunan. Sapat-sapat naman po minsan po, pagka kami nagkakatulong-tulong pong mag-anak, ang kinikita po namin pag pinagsama-sama, nakakabili po kami ng bigas, nakakabili ng pangangailangan sa bahay. Ngunit hindi po, ibig ko sabihin, hindi po parehas. May araw po na mabinta, may araw naman po na marami kaming tirang tinapay. Sa asawa ko po, 200. Minsan lampas pa po doon. Sa akin ganun din po. Tapos sa mga bata, kumikita sila ng... Kasi po nagdadala sila ng halagang 100 balot. 100 piso kumikita po sila. Di bali po 500. Kaya lang po hindi po pare-pareho. Kasi po minsan umuwi talaga po kami maraming tira. Sa tuwing matatapos na ang kanilang araw, sisikapin nila na ang tinapay ay maging bigas na kanilang mapagsasaluhan sa kanilang hapunan. Ngunit naniniwala sila na magbubunga ang kanilang paghihirap. Nananalig pa rin sila at umaasa. Nakakampihan din sila ng tadhana balang araw. Isang umaga ay magkaroon ho kami ng isang magandang kapalaran. Lulubin po ng Panginoon Diyos. Kami bigyan niya o pagkaluban niya ng isa pong magandang kapalaran na tungkol din po sa aming pagkakabuhay. Isa namang magandang hanap buhay sana ang aking isang umaga dumating ho sa aking buhay para ho sa ganun ay makatikim naman ho ako ng kaginawahan sa aming pamumuhay nito. Sa aming
pagbabalik. Puso katakalain ng mga bagay na ito, kaya po itong aking pagluha, ito po ay sa kagalakan ko po. At mamaya, Kung kayo sa Commonwealth Elementary School, kung saan yung mga bata ay nag-aaral, grade 1 to grade 6 mga puso, at tignan po natin dito sa Commonwealth High School mga puso.